first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpabaha na ang bagyong Isang sa malaking bahagi ng Luzon bago pa man maglandfall sa Kasiguran, Aurora kaninang umaga. Sa Metro Manila, kabilang sa binaha ang Manila City Hall at ibang bahagi ng Luzon. Stranded ang maraming sasakyan at meron pang tumirik kaya napaiyak na lang ang isa naming nakausap dahil wala naman siyang may uuwing kita. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Mel, Emil, Vicky, tumila na yung ulan dito sa Maynila pero kanina talagang malakas at tuloy-tuloy ang buhos niyan. Agad tuloy bumaha kaya marami ang mga na-stranded na motorista at pasahero at bumigat din ang daloy ng trapiko. Wala nang makadaan sa bahaging ito ng Calao Avenue sa Maynila na nagmukhang ilog dahil sa baha. Nalubog ang isang nakaparadang motorsiklo sa 2.5 talampakang taas ng tubig. Pati iba pang nakaparadang sasakyan. Tumirik at nalubog din ang taksing ito. Pati ilang motorsiklo kaya itinulak na lang. Maraming sasakyan ang stranded pati mga ambulansya. Ang 75 taong gulang na taxi driver na si Mang Mario hindi na naman makakapasada kaya walang iuuwing kita. Kawawa naman kaming mga isang kahit isang tuka. Mabuti nga yung mayayaman na pera yan. Nasa kondo yan eh. Eh kami. Sawang-sawa na raw si Mario na paulit-ulit na malubog at ma-stranded sa baha kapag umuulan. Yung nanunungkulan sa atin, eh sana nga eh pag-isipan naman nila yung ganyan na pangyayari sa kawawa ang taong bayan. Sa ganyang klase ng nakatulad namin na isang kahit isang tuka. Pag hindi kami bumiyahe, hindi kami kakain. O, gaya ngayon, no, hindi kami makakuha at ang lalim ng tubig, paano kami makapaghahanap buhay? Ang ilan, walang nagawa kung hindi lumusong sa hanggang hitang baha, tulad ni Jess na ibinaba ng sinakyang jeepney na hindi na rin makadaan. Sobrang lalim po, muntik na po akong madulas. Buti napakapit po ako sa may bakal. Wala na rin siyang masakyan papasok sa trabaho kaya uuwi na lang. Wala tuloy siyang susweldohin ngayong araw. Malungkot po kasi sayang po yung araw since nandito na po. Eh, kaso po, safety first po tayo para hindi po kasi mababayaran kung ano man po yung kung sakaling magkasakit man po. Sa bahagi ng Maria Orosa naman papuntang Padre Burgos Avenue, marami ang stranded na delivery rider. Si Marvin, 4 ang ongoing delivery. Yung iba nakakaintindi, yung iba naman hindi. Like, gusto nila kasi pagkain yan eh. Gusto nila na may hatid agad kasi masisira man. Dapat naintindihan rin nila kami, baha eh. Patuloy naman sa paglilimas ng tubig sa establishmentong ito na pinasok ng tubig kahit naglagay na sila ng mga sandbag sa pinto. Mismong ang Manila City Hall, pinasok ng baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 30% ng lungsod ang binaha ngayong araw. Sa nakalap po na datos ng aming automated weather station po, ay sa western portion po ng lungsod ang may nakaramdam po ng mga pag-ulan. Kaya ito pong eastern portion po natin like sa Tamesa, yung Espanya, Sampaloc area ay hindi po gaanong binaha. Ang binaha po is yung aming pong District 5. Karaniwan ang binabaha ang mga lugar kung saan tumaas ang tubig kanina. Sumabay rin po ang high tide kanina pong bandang alas 9 ng umaga po. So nakadagdag po ito bilang pampabagal po ng pag-uupa po. Possible po dyan ay yung engineering intervention at yung mga clog drainage na rin po magkakasama na po yun. Pati yung volume po ng ulan. Binaha rin ang ilang bahagi ng Pasay City. Tumirik ang motorsiklo ng rider na ito sa kabaan ng Jokno Boulevard kung saan hanggang hita niya na ang tubig. Inabutan din namin ang ilang kawani ng DPWH na nagtatanggal ng dumi sa kanal sa gitna ng ulan. Vicky, balik tayo dito sa Maynila. Tuluyan ng humupa yung baha dito sa Taft Avenue pati sa UN. Iilan na lang din yung mga nakikita naming pasahero na nag-aabang ng masasakyan. Gayunman, sabi ni Manila Mayor Isko Moreno ay patuloy daw na nag-iikot yung mga kawani ng LGU para magbigay ng libreng sakay doon sa mga mangangailangan. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai.
Pinapalakas ng bagyong Isang ang habagat na nagpaulan naman sa ilang bahagi ng bansa. Sa Mindanao, may pick-up pang tinangay ng rumaragasang ilog. Habang sa Palawan, may kalsadang hindi nadaanan dahil sa landslide. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nagsibagsak ang malalaking tipak ng bato, lupa at puno sa kalsadang ito sa San Vicente, Palawan. Ayon sa munisipyo, maaaring lumambot na ang lupa dahil sa 2 araw ng pag-ulan. Halos 4 na oras tuloy stranded ang mga motoristang papasok at palabas ng barangay Port Barton. Nagsagawa na ng clearing operations. Sa Sindangan, Zamboanga del Norte naman, pilit tinawid ng ilan ang malawak na ilog sa Sitio Gusane habang buhat ang biniling kabaong para sa isang namayapang residente. Ayon sa uploader, nadadaanan naman ang ilog ng mga sasakyan kung walang baha. Wala, grabe ka taas. Nang misulang ilog naman ang bahaging ito ng National Highway sa Tantangan, South Cotabato dahil sa baha. Ang ilang sasakyang pinilit, tumirik. Nagmisulang lawa naman ang sentro ng poblasyon dahil sa abot-tuhod na baha. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig. Ayon sa uploader, ang pag-apaw ng tubig sa tulay ang dahilan ng pagbaha sa kanilang lugar. Perwisyo rin ang baha sa mga residente ng Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat na agad nagtaas ng mga gamit ng pasukin na rin ng tubig ang kanilang mga bahay. Anila, mabilis tumaas ang level ng tubig sa Sapa dahil sa matinding buhos ng ulan. Sa Dato Blasinsu at Maguindanao del Norte naman, halos di na makita ang isang pickup na nalubog sa ilog matapos tangayin ng rumaragas ang tubig. Nakaligtas naman ang 3 sakay ng pickup na nakatalon mula sa sasakyan. Ang masamang panahon na naranasan sa Mindanao at sa Palawan dahil sa habagat at pinalakas na bagyong Isang. Mag-alas 10 kanina nang maglandfall sa Kasiguran Aurora ang bagyo. Ramdam sa probinsya ang malakas na ulan at hangin kaya naputol ang supply ng kuryente sa lugar. Sabay ng Dinggalan, kinansilang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Ilagan City, Isabela. Sa kabila naman ng pag-uulan sa Tumawini, tuloy pa rin sa pagtrabaho ang mga residente maging ang mga nasa bukid. Muulan din sa iba pang probinsya, gaya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Nawag City, Ilocos Norte. Pero ang pag-ulan doon, ikinatuwa ng mga magsasaka roon dahil nakatulong daw ito sa mga paninilang palay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kabilang sa mga stranded sa baha kanina si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Pinatutuloy-an niya ng Pangulo ang investigasyon niya sa flood control projects kaya hindi pa magbibitiw gaya ng panawagan ng ilan. At nakatutok si Joseph Moro. Kabilang ang aming news team sa maraming motoristang naipit sa trapiko nang bumaha ang ilang bahagi ng Maynila dulot ng malakas na ulan kaninang umaga. Papunta pa naman kami noon sa tanggapan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa isang panayam tungkol sa mga flood control project. Ang epekto ng di pa rin naaabatang pagbaha nasaksihan namin. Marami ang stranded sa bahagi ng Ayala Boulevard dahil sa baha na pinipilit pa ring tawirin ng ilang mga sasakyan. Animoy ilog na ang aming dinaraanan hanggang Padre Burgos. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Kahit ang Manila City Hall. May mga estudyanteng pilit na sinusuong ang baha. Sa Quezon Boulevard, hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sanang tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang. Yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng Ross Boulevard. Wala nang galawan yung mga sasakyan. Isa sa mga namroblemang commuter ang senior citizen na si Matilde Silva na taga Laguna pa at lumawas ng Maynila para magpa-check up. Sa Malacanang sa geriatric center, naghingi kami tulong doon kami magpa-check up. Kahit mismong si Secretary Bonoan, stranded din. Sir, pareho tayo na-stuck sir sa traffic no, sa may Quiapo area. No? How do you feel about it? Na ayan na tayo. We're not able to get through after dito sa may City Hall.
Nasa sentro ng isyu sa mga umunoy ghost flood control project si Bunoan na ipinapanawagan ng ilang mga senador na magbitiw na sa pwesto. Pero sagot ni Bunoan, sabi ko nga na I share at the pleasure of the President. The President would have actually called me kung anong, if anything, na dapat ako mag-leave o mag-resign. So, wala pa naman, sir, no? Wala. nitong Miyerkules daw sila huling nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi kasama noon si Bunoan. He wants it by himself actually. But the basic data information of that project was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung investigations and to to finally come up with cases against people who are involved, whether it is the DPWH people, contractor, kung may kailangan sa LGUs actually. Sa internal audit daw na ginagawa ng DPWH sa mga flood control projects ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita sa ngayon ng problema. Even in Bulacan, there are 3 engineering districts there. Opo. 3 engineering districts. And if there would have been a pattern in the province, you could expect that there are also some ghost projects in other districts. Wala eh. Ayon kay Bunoan, naka-floating status na si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if unsatisfactory nakita namin doon, exactly, well, we'll just have to impose the sanctions on them. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually, ang District Engineering Office lang to eh. What do you mean, sir? District Engineering Office lang ang nag-implement nito and has the authority actually, has been given the authority to implement the project. So, every documentation came from them. So, ibig sabihin, sir, sila lang yung may alam ng project, no? Yes, yes. Patuloy pa namin kinukunan ng pahayag si Alcantara. Ang lokal na pamahalaan ng Baliwag naman ang sabi hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Tulad raw ng Pangulo, tinututulan at kinokondena rin daw nila ang mga panlulokong proyekto. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakipaghabulan at nakipagbarilan sa mga pulis ang dalawang target ng buy-bust operation kaugnay ng illegal firearms sa Calauag, Quezon. Patay ang mga suspect na itinuturong gun for hire ang nahulikam na enkwentro sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ay, babarilan na. Yuko! Nabulabog ang mga motorista nang umalingaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril sa Calauag, Quezon kahapon. Yuko lang kayo, yuko! Isang AUV ang hinahabol at pinagbabaril ng mga pulis. Hoy! Hoy! Sa isa pang dashcam video, kitang nataranta ang ibang motorista nang marinig ang barilan. Biglang nag-counterflow ang humarurot na AUV at muntik pang tumbukin ang kasalubong na sasakyan. Ayon sa Quezon Provincial Police Office, 2 suspect na target sana ng buy-bust operation kaugnay ng illegal firearms ang sakay ng hinahabol nilang AUV. Pero nakatunog ang 2 suspect at tumakas mula sa Barangay Santa Maria hanggang umabot ang habulan sa Barangay Sumilang. Pagdating doon sa checkpoint, pinapara siya ng ating mga tropa. Nagpaputok sila ng baril, muntik nang tamaan yung ating mga tropa doon. Kaya napilitan ang ating mga operatiba at personnel ng Calauag MPS na mag-return fire. Doon na nasawi sa engkwentro ang 2 suspect. Ang isa sa kanila di na nakalabas ng sasakyan, habang sa gilid ng highway naman bumagsak ang isa pa. Wala namang nasawi o nasugatan sa hanay ng mga pulis. Ayon sa mga otoridad, sangkot sa gun for hire ang mga nasawi na dati nang may mga kaso. Mga known personality doon na involved sa mga shooting incidents sa Candelaria, Chaong, and Sariaya and Lucena. Marami siyang kaso, marami siyang mga naipile sa kanya na murder cases, pero karamihan dyan winidraw ng complainant at yung iba na dismiss. Tukoy na ang pinagkakakilanlan ng isa sa mga suspect habang inaalam pa ang detalye ng isa pa. May na-recover ding mga baril at bala mula sa pinangyarihan ng insidente.
Binalikan din ng Soko kanina ang pinangyarihan ng engkwentro. Kabilang sa iniimbestigahan ng pulisya ang lawak ng operasyon ng dalawang nasawing suspect at kung may kasama pa ba ang mga ito. Sa ngayon, hindi pa sumasailalim sa autopsy ang bangkay dahil wala pang kaanak ang dumarating mula sa Candelaria. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan na magamang Jejomar at Junjun Binay kaugnay sa mga kasong isinampa kaugnay ng konstruksyon ng Makati City Hall Parking Building. Absuelto rin ang 22 nilang kapwa akusado. Nakatutok si Bernadette Reyes. Umaga ng magkasunod na dumating sa Sandigan Bayan Special 3rd Division, sina dating Vice President Jejomar Binay at anak niyang si dating Makati Mayor Junjun Binay. Para yan sa paghahatol kaugnay ng mga kasong inihain laban sa kanila. Dahil sa umano'y mga anomalyang konstruksyon ng Makati City Hall Car Park Building sa halagang 2.2 billion pesos mula 2007 hanggang 2013 kung kailan magkasunod na nanilbihan ang mag-ama bilang mayor. Bago umabot sa Sandigan Bayan kasama ang issue sa mga inungkat ng Senate Blue Ribbon Committee halos 2 taon bago ang 2016 elections. Taong 2016 nang makitaan ng Ombudsman ang probable cause para kasuhan ng mag-amang Binay at iba pa. Matapos ang mahigit 9 na taon, natuldukan na sa korting ito ang patong-patong na kasong graft, malversation at falsification of public documents laban sa mag-amang Binay. Sa huli, inabsuelto ng korte ang mag-ama at 22 iba pang mga kapwa-akusado sa humigit kumulang 20 kasong isinampa laban sa kanila. Ayon sa desisyon na inakda ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno, bigo ang prosecution na patunayan ng guilt beyond reasonable doubt na mga isinakdal. Wala rin anyang civil liability ang mga inabsuelto. Pinababawi din ng Anti-Graft Court ang whole departure order laban sa mag-amang Binay at iba pang akusado. Tumangging magpaunlak ng panayam ang pamilya Binay pero baka sa mukha ang kanilang saya matapos ibaba ang desisyon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakipag-agawan daw kaya aksidenteng nabaril ng 14 na taong gulang na binatilyo ang kanyang sarili sa Lantapan, Bukidnon. Dabuko kasi ang tangka umano niyang pagnanakaw sa isang paaralan. At nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Dinatna ng pulisya na sira-sira ang mga gamit sa Principal's Office ng Alanib Central Elementary School sa Lantapan, Bukidnon. Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, ang pintuan tila pinilit buksan. At sa sahig, may nakahandusay na bangkay ng isang 14 anyos at kalibre 38 revolver. Alegasyon ng 45 anyos na katiwala ng paaralan, nahuli niyang nilolooban ng binatilyo ang silid. Itong minor sir, may bitbit pala na 38 nga revolver. So, in the course of kwancher, sa grappling nilang dalawa, nakakalabit ng bata tong kwancher, tong armas niya, no? On which eventually na-accidental tong kwancher, tong bata, natamaan sa kwancher katawan niya sir. Pasado alas 9 ng gabi, nang abutan umano ng katiwala ang binatilyo sa office na may dalang welding machine at grinder na pagmamay-ari ng paaralan. Pansamantalang kinustodiya sa Lantapan Municipal Police Station ang katiwala, pero pinakawalan ng hindi nagsampa ng kaso ang pamilya ng binatilyo. Gayunman, ayon sa pulisya, nagsabi ang pamilya ng posibleng pagsasampa ng asunto sa katiwala pagkalibing sa binatilyo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng minor de edad kabilang ang katiwala. Ayon naman sa paaralan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagnakaw ang minor de edad. Disulod siya og clinic nato, disulod og opisina, disulod og classroom. Disulod siya classroom. Well, in fact, sa wala pagani ko naabot diri atong July 7, nanay mga previous incident nga kuan gyud kanang kawat gid sa robbery gyud. Duha ka rooms ang nakuhaan og tag-isa gid ka TV. Iniimbestigahan na kung saan nakuha ng minor de edad ang kanyang armas. Mula sa GMA Regional TV, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras.
Happy Friday, chikahan mga kapuso! Kwento ng pag-asa sa gitna ng kabi-kabilang hamon ng buhay ang tampok sa 8th anniversary episode ng Tadhana bukas. Special ang episode na pagbibidahan pa ng isang veteranang aktres. Makichika kay Athena Imperial. Sa ikawalong taon ng drama anthology na Tadhana, tampok ang buhay ng mga overseas Filipino workers o OFW. Isang espesyal na episode ang inihanda. Bida riyan ng veteranang aktres na si Cherry Pie Picache. It's a pleasure and an honor to be guested on their 8th anniversary. I'm also very happy to be reunited with Direk Adolf. Cherry Pie shared, iikot ang storya sa isang inang kahit mahalang anak niya ay piniling malayo rito. Being strength ng mother's love. And also that no matter what life throws you at, kahit anong iba to, there's always hope. Dapat wag kang mawawalan ng pag-asa kahit gaano kahirap sa buhay. Huwag ka na bumalik doon. Gaganap bilang anak ni Cherry Pie si sparkle artist Althea Ablan. Baby pa lang siya. Hindi na niya kilala yung family niya, so matagal siya nawala sa family niya. And this is very memorable dahil nga 8th year anniversary episode ng Tadhana. So I'm very happy and blessed na makasama for this episode. Isang hamon din daw ito para kay Althea. Ang challenging, syempre mga kasama ko po co-actors si Miss Cherry Pie, si Miss Isay Alvarez, and many more po. With Althea, she's very willing to learn. She's very attentive. She's very focused with her work. Abangan ang buong kwento sa Sabado, August 23, 3:15 ng hapon sa GMA7 at sa GMA Public Affairs Facebook at YouTube livestream. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Dahil malabangungot ang iniwang baha ng mga nagdaang bagyo sa Pangasinan, maagang naghanda ang mga residente sa pananalasa ng bagyong Isang. Mula sa Dagupan City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, sa mga oras nga na ito nakakaranas na ng pabugso-bugsong pag-uulan dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpalaot ng mga mangingisda. Malakas na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Pangasinan kaninang umaga. Kaya ang mga residenteng nakatira sa gilid ng Wood River, partikular sa barangay Kayanga sa bayan ng San Fabian, maagang nakaalerto. Ang tubig po doon, nung last na bumaha po, hanggang po dito sa amin. Tapos hindi ko lang po dito alam, hanggang dito po yung tubig. So maingat po, ma'am? Opo, maingat po naman po talaga. Umuulan na, mama. Nakabantay na kayo? Opo, nakabantay mo na po kami dito sa may tabi ng ilog. Alas 10 kaninang umaga nang itaas sa red alert ang status ng PDRRMO sa Pangasinan. Hudyat para irekomenda ng PDRRMO ang preemptive evacuation, lalo na sa mga residenteng nakatira sa gilid ng mga river system sa probinsya. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na sumunod sa otoridad. Kung kailangan mag-preemptive evacuate dahil nga sa posibleng banta ng pag-ulan ay gawin na nila. Simula pa kaninang umaga nakamonitor din ng Office of the Civil Defense. Dahil sa nararanasang sama ng panahon, sinuspende ng lokal na pamahalaan ng San Jacinto sa Pangasinan ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong hapon. Nagdeklara rin ng class suspension sa lahat ng antas ng paaralan sa Dagupan. Emil, sa ngayon tuloy-tuloy ang pag-iikot na ginagawa ng CDRRMO sa mga island barangay para i-monitor yung sitwasyon ng mga residente. Samantala, nakabukas na rin ang mga evacuation center na gagamitin sakaling may mga residenteng lilikas ngayong gabi. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Noong 2023 pa dapat na kumpleto, pero ngayong taon lang umano natapos ang bahagi ng isang dike sa Busuanga River sa Occidental Mindoro. Bagong gawa kung tutuusin. Pero sira na agad. At hindi pa yan ang buong dike dahil pinaghatian pa ang proyekto ng 4 na kumpanya. Nakatutok si Maki Pulido. Tulad sa Oriental Mindoro, binaharin ng mga flood control project ang Occidental Mindoro. 105 flood control projects ang nakalista sa sumbongsapangulo.ph website na may kabuuang halaga na mahigit 8.6 billion pesos. Ang dike project para sa Busuanga River, hinati sa 6 na package na pinaghatian ng 4 na construction company. Kagagawa lang ng portion na ito, gumuho na.
Sa sumbong sa Pangulo website, noong 2023 pa dapat natapos ang mga proyektong ito. Pero sa pagkakaalam ng kapitan ng barangay, nitong taon lamang natapos ang proyektong ito. At pagkatapos lang ng ilang buwan, ay gumuho ang portion na ito ng dike dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Nagsimula ang proyektong ito 2023 hanggang sa kasalukuyan na gumagawa ang proyektong ito. May gumuho na nga, hindi pa magkakadikit ang mga dike project, kaya aapaw din ang tubig, sabi ni Kapitan. Nang minsan daw niyang tanungin kung bakit putol ang dike, sabi raw sa kanya, kinapos ang pondo. Tanong ko minsan yung isang engineer ng DPWH, hindi nadugtong ang dalawang project na ito magkasunod dahil sa kumapos ang pondo dahil doon sa kanilang design. Ang alam ko dyan ay SunWest Construction. Tulad sa Oriental Mindoro, SunWest Construction Inc. din ang naka-corner ng pinakamalaking pondo sa Occidental Mindoro. Mahigit 2 billion pesos sa Oriental, mahigit 1 billion naman sa Occidental. Dahil walang koordinasyon sa LGU at walang mga karatula na may detalye ng proyekto, limitado ang alam ng LGU. Iba-iba yung design. May manipis, mababa, tapos sunod mahaba, tapos hindi, may putol. Iba-iba yung lapad, yung buhangin, yung taas. Sa mga gumagawa ng flood control project, sana raw isipin silang mga binabaha dahil tuwing nasasalanta ang kanilang mga pananim, hindi sila nakakakain. Ang pakiusap ko lang po sana sa mga may project po dito, sana ayusin ng maayos para maiwasan na po yung nararanasan naming baha. Hinihingan namin ng pahayag ang SunWest Construction at ang lokal na tanggapan ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, hindi pa man nakakalabas ng par ang bagyong Isang, may isa na namang LPA na binabantayan. Ang tanong, ma-e-enjoy kaya ng mga kapuso ang long weekend? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Emil. Naku, meron pa rin pong chance ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. At mga kapuso, tinatawid na po ng bagyong Isang yung kalupaan ng Northern Luzon habang unti-unting pinalalakas yung southwest monsoon o habagat. Dahil po sa bagyong Isang, nakataas ang signal number 1 dyan po sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province at pati na rin po sa Ifugao. Signal number 1 din, dito po yan sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at pati na rin po dito sa northern portion ng Nueva Ecija. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan yung mga pabugso-bugsong hangin dahil po yan dito sa bagyong Isang. Magiging maalon din po sa seaboards ng Batanes at Cagayan at posible rin po yung maranasan sa ilang pambaybayin ng Northern Luzon. 9:50 a.m. kanina nang maglandfall po itong bagyong Isang. Dito po yan sa may Kasiguran, Aurora. At yan po saka po yan unti-unting tumawid. Dito po yan sa kalupaan nga ng Hilagang Luzon. Huli po itong namataan kaninang hapon ng Pag-asa sa vicinity ng Aglipay dyan po sa may Quirino. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso po nito nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos po itong bagyong Isang, yan po ay pa west-northwest sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagtawid nitong bagyong Isang. Dito po yan sa Northern Luzon. Ngayong gabi po yan hanggang sa makarating na dito sa may West Philippine Sea sa mga susunod na oras. So tatawid po yan dito sa landmass hanggang marating po itong dagat. Bukas ng umaga o hapon ay maaari pong nasa labas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero depende pa rin po yan kung magkaroon po ng pagbagal o pagbilis palalo sa pagkilos po nito sa mga susunod na oras. Posibleng lumakas pa po ang bagyo kapag po napunta na ulit dito po yan sa dagat. Kaya patuloy rin po natin i-monitor. Pero kahit po lumakas, papalayo naman na po yan dito sa Pilipinas. Ayon po sa Pag-asa, unti-unting pinalalakas itong bagyong Isang, yung habagat na magpapaulan din sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kahit po yung mga lugar na medyo malayo po dito sa bagyo. Samantala, hindi pa nga po nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Isang. May bagong low pressure area po na nabuo dito po yan sa bandang silangan po ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, mababa pa naman sa ngayon yung tsansa nito na maging bagyo, pero magpapaulan po dito po yan sa may Eastern Visayas at ganun din sa may Eastern Mindanao, lalong-lalo na po sa mga susunod na araw o this weekend. Patuloy po tumutok sa updates tungkol po dito sa bagyong Isang at ganun din dito sa low pressure area
area na bago pong nabuo. Dito po yan sa bahagi po ng PAR line. Dito po yan sa ating mapa. Base po sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, may mga pag-ulan pa rin, lalong-lalo na po dito sa may Cordillera, ganoon din po dito sa may Ilocos Region, Central Luzon. Meron din po tayo nakikita mga pag-ulan pa rin dito po sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ganoon din po dito sa may Western Visayas at ilang pang bahagi po ng Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may Caraga at Northern Mindanao. Bukas po ng umaga, medyo mababawasan po yung malawakang pag-ulan. Dito po sa ating mapa, medyo humiwalay na po, no? Ito po mga nagkukulay. Ito po yung mga simbolo ng mga pag-ulan. So, humiwalay na po yan dito po sa ating mapa, dito po sa landmass. Maliban na lang, dito po sa ilang bahagi pa rin po ng western portion ng Luzon, meron pa rin po mga pag-ulan, Pangasinan, Zambales, Bataan, at pati rin po sa may Mindoro provinces. At sa ilang pang bahagi po ng Mindanao. Pagsapit po ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan na rin po sa iba pang bahagi ng ating bansa. At meron pa rin po mga malalakas na buhos kapag po meron po tayong nakikita ng mga posibilidad ng thunderstorms. Dito po yan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na po sa hapon, ilang bahagi po ng Visayas at ilang bahagi rin po ng Mindanao. Sa linggo naman, posible rin po ang ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi, kaya doble ingat pa rin. Halos ganyan din po ang inaasahan natin dito po sa Metro Manila this weekend. May chance pa rin po ng ulan at posible po yung localized thunderstorms lalo na po sa hapon at gabi. Kaya magdala pa rin po ng payong kung may lakad. At dahil nga po long weekend, pasadahan na rin po natin ang magiging panahon sa Lunes. Inaasahan po natin meron pa rin po mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Diyan po kasi nabubuo kadalasan yung thunderstorms na nagdudulot ng mga pag-ulan. Yan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Bistado sa Bacoor, Cavite, ang dalawang bahay na ginawa umanong pugad ng pangi-scam. 10 Pinoy ang naaktuhan umano at inaresto. Nakatutok si John Consulta. Sabay na pinasok ng NBI Cavite District North ang dalawang bahay sa Bacoor, Cavite na umunoy ginagamit bilang scam hub ng target nilang grupo. Ang pinto ng isang bahay, puwersa ang binuksan dahil inilak ng nasa loob. Huli sa akto ang mga Pilipinong suspect habang nag-ooperate ng kanilang computer at gadgets para mang-scam umano. Makatanggap ang ating opisina ng isang intelligence information galing sa isang informante na kung saan napag-alaman natin na dalawang residential houses ay ginagamit sa isang tinatawag na love scam or romance scam. Ayon sa mga nahuli, isang Chinese na nasa ibang bansa ang kanilang boss. Mga European ang tinatarget ng grupo ayon naman sa NBI. Ini-engage nga ang potential victims sa isang dating application at matapos ito ay sila lumilipat sa isang WhatsApp application at pinapaibig nila at hanggang sa maging mag-boyfriend or mag-girlfriend sila ng potential victims nila. In the course of their relationship, so-called relationship, maiinganyo nila itong mga potential victims na mag-invest sa cryptocurrency. Kumpiskado mga laptop, computer, cellphone at script na ginagamit umano ng grupo sa online panloloko. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng mga inaresto. Naharap sa paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA ang 10 inaresto na may kaparusahan na habang buhay na pagkakabilanggo at multa na di bababa sa 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Muli ngang nasubok ang mga flood control project ng Bahain ang Maynila kanina. Dito pa naman may pinakamaraming proyekto kontra baha sa buong Metro Manila. Kaya ang City Hall may pasaring sa ilang kongresista. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of
moral crisis, no? Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Yang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na aniyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga Maynila yan eh. So they should be investigated also. Kaya nga welcome yan eh. Welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman? O DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño, na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. Dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno eh. Ang congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPWH. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Kinukunan pa namin ng pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin, yung ginagawa namin ng engineering interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung waste management. I-address natin yung mga resettlement ng mga informal settlers. I-settle natin yung old drainage system. Hindi naman namin lahat sa panyan eh. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Iniimbestiga na ng COMELEC kung may kontrata sa DPWH ang mga contractor na naging donor ng nasa 4 na senatorial candidates noong eleksyon 2022. Maaaring makulong ang mga donor base sa batas, pero may pananagutan ba ang kandidatong tumanggap ng donasyon? Yan ang tinutukan ni Von Aquino. May inisyal ng resulta sa isinasagawang investigasyon ng Commission on Elections tungkol sa mga kontraktor na nagbigay ng campaign contribution sa mga kandidato. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nakita silang ilang contractors na nag-donate sa 3 o 4 na kandidato na tumakbo sa national position noong eleksyon 2022. Sa mga ito, meron anyang nanalong kandidato bagamat hindi niya ito pinangalanan. Sa national, initially may nakitang 3-4 na contractors na maaaring contractors ng public works o serbisyo sa pamahalaan na nagbigay ng tulong sa mga tumatakbo sa national position. Yes, for senator po yan. Pero subject pa po sa verification kung talagang sila ay may kontrata sa pamahalaan.
Sa ilalim kasi ng Omnibus Election Code Section 95 letter C, ipinagbabawal sa mga contractors na may kontrata sa pamahalaan na magbigay ng donasyon o tulong sa kampanya ng mga kandidato. Kapag napatunayang lumabag sa probisyong ito ng Omnibus Election Code, ito ay may parusang kulong na 1 hanggang 6 na taon. Diyan po'y kasong election offense o criminal. And therefore, ang sabi, hindi naman lang yung officers, hindi naman yung pwedeng ipakulong ang kumpanya, kung hindi yung mga opisyal nito, ay pwedeng maging liable dun sa election offense. Pero may pananagutan ba ang kandidatong tumanggap ng donasyon? Take note, ang binanggit contributor o kaya donor. Doon po sa binanggit nating section, wala po kasing binanggit na kandidato bilang liable under section 95C ng Omnibus Election Code. As to whether liable ang kandidato na siya'y binigyan ng isang nangungontrata, yan po isang bagay pa na i-determine later ng komisyon. Makikipagtulungan umano sila sa DPWH upang alamin kung may kontrata sa ahensya mga iniimbestigahang contractors. Ongoing na rin daw ang review na ginagawa nila sa SOSE na mga kandidato sa 2025 national at local elections. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Long weekend na mga kapuso, pero ang mga kawani ng LGU ng Ilocos Sur, kahapon pa nagsimula ang 5 araw na long weekend. Ang araw kasing ito, dineklara sa kanilang Rejuvenation Day. Tara na't mapasana all sa pagtutok ni Mark Salazar. Kahit hindi national holiday today, hindi kailangang mag-leave ng ilang taga Ilocos Sur. Marami ang nag-beach dahil doon today is Rejuvenation Day. Pista opisyal para sa mga kawani ng pamahalaang lokal. Ibig sabihin, wala nang ipit na araw sa kanilang very long weekend sa Ilocos Sur. Kaya ang kawaning si Blessy Bambalan nag-rejuve with family sa beach. Magandang hakbang ito ng gobyerno para mag-relax naman po ang kanilang empleyado at magiging effective po sa kanilang work. Napapasana all na lang ang mga taga Metro Manila gaya ni Mark Doringo na mamayang gabi pa makakabiyahe papuntang Pagudpud, Ilocos Norte dahil may pasok pa ngayon eh. Matagal na po na plano to sir, last month pa po. Dahil din po sa mga trabaho, busy rin po sa mga para makapag-relax din kahit papano. Gen Z ka ba? Gen Z po. Gen Z, naku, mga Gen Z daliro mas stress ha. Totoo ba? Opo. Bakit? Bakit madali? Lalo pag, siyempre sir, lalo pag marami na rin pong naasikaso tulad sa business din po. Like, sa pamilya. Yung mga ganitong bakasyon, mahalaga to sa'yo? Yes sir, para naman po makapag-relax. Di puro stress. Pero sa totoo lang, kailangan na raw talaga ng Rejuvenation Day kahit anumang henerasyon ka pa. Kaya dead man na raw kahit ulanin ang kanilang bakasyon sa Pagudpud basta makawala sa kanilang routine. Tignan na lang po natin sir kasi kung andun naman po siguro sir, baka may ibang spot na pwede pang puntahan. Like San Nicolas po, may mga din po din, tourist spot din po. Mga kainan, rain or shine, tuloy tayo. Ang negosyanteng si RM Conda naman, wala sa bokabularyo ang rejuvenation. Siguro pag wala ng bills, tsaka tayo mare-rejuve. Ganun po kasi kapag yun nga po, pag nasa ibang lugar po kasi kami, maya't maya rin po nagre-ring yung phones namin. 2 years ago ang huling bakasyon nila RM. Hindi nila na-enjoy. Yung business namin is more on talking sa mga guest online. So, nandun pa rin yung utak namin na kailangan mag-reply. Ang long weekend na lang kay RM ay tulog na kung tutuusin, pribilehyo na rin daw ngayon. Pinaka-inaabangan ko po talaga yung long weekend kasi makakapagpahinga din ako ng matagal. Parang hindi na ako masayang nagbabakasyon eh. Masaya na ako pag nandito lang ako sa bahay. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang isang estudyante sa Davao del Norte matapos aksidenteng madikit sa live wire sa loob ng paaralan sa Davao del Norte. Sugatan ng kanyang kaibigan ng tangkain siyang sagipin. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Juno! Langgot ka dyan na. Ibiyaan minimo. Unta ni absent na lang unta ka ni uli ka. Pero dili unta ka may tabok. Hindi makapaniwala si Femia na hindi na makakabalik sa kanilang bahay ang anak na si Jana.
nang pumasok sa Mambagubi National High School sa Samal Island, Davao del Norte nitong Martes. Ayon sa pulisya, hapon na noon at pauwi na sana ang 14 anyos na si Jana nang tumama siya sa isang live wire. Nangisa ito, kaya tinangkang sagipin ng kaibigan pero nakuryente rin ito. Nagawa ng paraan ng ibang tumulong nang hindi nadadamay kaya nadala sila sa ospital. Pero si Jana tuluyang pumanaw. Nagpapagaling naman sa ospital ang kanyang kaibigan. Kakita yun na mo, ang kurinti na agad sa kamot ni Janan, burag nag-ana sa'yo, naglikos. Mauto, sige na migkuan, nagteranta na yun ming niyang duha. To, pagbira na mo, gahi yun kayo, kanipilit yun ang war sa iyang lawas. Mauto, diri, kay burag na siya sa madugdris yang tiila, nung sa kuan paso dris yang kamot. Ayon sa isa naming kinausap, matagal na nilang pinaabot sa management ng paaralan ang pangamba sa live wire. Dugay na yun na daraagi ko naman na sa ano kanang meeting sa mga parents na kana lagi yung mga live wire ang ko ano lagi jud daw pero wala man jud ni lagi atiman. Dugay na siya bisan pag mga estudyante ang pangutan-on dira, dugay na jud daw na siya kaayo nga naka yun daw ang wire ma'am ba niya. Tung kuya sa iyahang kauban nga na kuryentihan ning anak pa jud sa iyahang manghud nga wala pa day na nilagi kuha nga dugay naman na kaayo. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang school management pero wala umanong haharap sa amin dahil suspendido ang klase ngayong araw. Base sa police report, ang live wire konektado sa electric post ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco na sinubukan din namin kunan ng pahayag pero wala pang tugon. Sabi naman ng Department of Education Davao Region, nag-iimbestiga na ito at nakikipag-ugnayan sa school administration, local authorities at iba pang concerned agencies. Nagsagawa na rin umano sila ng mga hakbang upang ma-inspect at ma-secure lahat ng electrical systems sa mga nasasakupang paaralan. Gusto ko mangayo gustisya sa kong mga anak unta nga kanang aksyonan dayon. Ayang gusto na mo mamuna siya malubong masulbad unta ayang problema dayon. Matay akong ano kung dili sila pabayo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jandy Esteban, nakatutok 24 oras. Sira na rin ang bahagi ng isang flood control project sa Candaba, Pampanga na halos 80 milyong piso ang halaga. Nakatutok si Ian Cruz. Nagbitak hanggang sa Lumundo ang portion ng inilagay na slope protection sa Malisik River sa Barangka Candaba, Pampanga. Ito ang isa sa mga phase ng proyekto na nagkakahalaga ng 78.7 million pesos at nakumpleto nitong November 2024. Ayon sa mga residente, nangyari ito sa kasagsagan ng sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat. Nagka-crack yung siguro maaaring pumasok yung tubig. Yung sa crack na yun hanggang lumambot. Nung lumubog na siya sir, sa tubig, nung malaki na talaga yung tubig, pagbaba ng tubig sir, sumunod na. Bumagsak na rin yung paggagawa. Ang proyekto, ginawa ng Santo Cristo Construction and Trading Incorporated. Ayon sa ilang trabahador na nakausap namin, nasa 72 meters ng dike ang apektado. Kinukumpuni na ito ngayon at target matapos sa loob ng tinatayang 1 linggo. Sinisika pa naming makuha ang pamunuan ng construction firm. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, 19 flood control projects ang nakopo ng Santo Cristo sa buong Pampanga na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Kanina, walang ulan sa Candaba pero malakas ang agos ng tubig sa ilog na galing sa Northern Bulacan at Nueva Ecija. Pag matindi raw ang ulan, rumaragasa ang tubig sa ilog. Kaya ninenerbiyos ang residente sakaling tuluyang masira ang dike. Paglaki ng tubig, lalabas dito sir sa kabayanan namin dito sa barangay namin. Alos masisira maraming pananim na palay dyan, gulay. Pangalawa, itong mga bahay na to. Mapapansin natin na malaki pa rin yung portion na nakalundo dito sa bumagsak na dike dito sa Candaba, Pampanga. At napuna rin natin na yung malaking bitak dito, ito, sinemento na nila pero nakikita po natin meron pa muling mga crack dahil posible na gumagalaw pa ulit itong dike na to kaya nga may crack dito. At ang sabi naman po sa atin ng MDRRMO at ng mga taga-barangay, hindi sila papayag na basta lalagyan lamang ng simento to. Kinakailangan daw na tibagin na rin itong nakalundong portion na to para makaiwas sila sa peligro. Medyo magiging question na rin natin yung tibay nung struktura. Kaya ito sir,
pilit makikipag-ugnayan pa rin kami sa ahensya ng DPWH para siguraduhin ito ay talagang magiging proteksyon para sa kaligtasan ng aming mga kababayan. Bagamat hindi raw dumaan sa munisipyo ang proyekto, agad sila nakipag-ugnayan sa DPWH ang nag-implement ng proyekto. Kaya agad ni-report namin ito sa agency na nasira ito at si Mayor nakipag-ugnayan at kami nagpapasalamat din kami sa naging aksyon at syempre siguro na-call na rin po yung attention nila sa kagustuhan ng ating Pangulo na maayos yung mga flood control projects na to. Nagsadya rin ang GMA Integrated News sa Pampanga 1st District Engineering Office na nag-implement ng proyekto. Pero ayon sa kanilang information officer, wala ang kanilang district engineer pati na ang mga division heads. Nangungunang flood-prone province sa bansaang Pampanga, may 293 ang flood control projects sa lalawigan mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 14.5 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ng SunWest Incorporated na nag-collapse ang mga dike projects nito. Sa isang pahayag, sabi ng SunWest, liban daw sa maliit na crack sa Barangay Aguas Dike, wala umanong pinsala sa dalawa pang flood control projects nila sa bayan ng Rizal at San Jose sa Occidental Mindoro. Samantala, tinatayang 3 hanggang 4 na metro lamang daw ang crack sa flood control project nila sa Barangay Aguas sa bayan pa rin ng Rizal. Wala pa raw itong 1% ng kabuuang haba ng proyekto na nasa 567 meters. Sisimulan daw bukas ang pagkukumpuni rito batay sa warranty commitments ng kumpanya. Kinondena ng Pilipinas at Australia ang mga panggigipit ng China nang lagdaan ang isang defense cooperation. Pinakabago sa pangaharas ang tangkang paglapit ng mga barko ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Naharang naman niya ng Philippine Navy. Nakatutok si Chino Gaston. Tensyonado ang sitwasyon sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre para magsilbing base ng Pilipinas doon. Noong Miyerkules kasi, dumating ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Fishing Militia para palibutan ang BRP Sierra Madre. Ang ilan sa mga barko, may nakakabit pa na machine gun sa harap. Nagbaba ng mga rubber boats at fast boat para pumalibot at lumapit sa BRP Sierra Madre. Pero bago pa makalapit, sinalubong ang mga Chinese boat ng Philippine Navy rubber boat may 50 hanggang 75 meters na lang mula sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rin daw umaalis ang mga barko ng China batay sa huling monitoring ng Armed Forces of the Philippines. Pero bagamat nananatiling tensyonado ang sitwasyon, hindi daw kailangang magdagdag ng puwersa ang AFP Western Command. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner, hindi pa raw nalalabag ng China ang itinatag na provisional agreement sa Ayungin Shoal dahil sa kanilang pagpapalibot sa Ayungin. Tense yung situation dahil nandyan lumalapit sila, no? Pero yung mga tropa natin, we continue to push them outward. Continuous pa rin yung pag-observe natin ng red flag na sinabi ng ating Pangulo. Which is? Kapag may namatay, no, na Pilipino, that is the red flag, that is the red line. No? So basta tayo, tuloy-tuloy pa rin na didepensahan natin yung BRP Sierra Madre. Ang inilatag na floating barrier ng isang Chinese militia ship, tinanggal na raw ng mga sundalo mula sa BRP Sierra Madre. Kanina, pinirmahan ng Pilipinas at Australia ang joint statement of intent para magkaroon ng formal na defense cooperation ng dalawang bansa. Dito, kinundina ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Australian Defense Minister Richard Marles ang mga panggigipit ng China. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation, because these are in gross violations of international law, and actually it is a product of a false narrative. I've even seen some social media posts saying that they are the progenitors of certain areas in the Philippines. So their disinformation is as disgusting as their activities. And we need to stand up to this. The work that we do together as two countries which seek to assert the rules-based order is fundamentally important in seeing that the UN Convention on the Law of the Sea applies
around the world in the South China Sea and the West Philippine Sea. And we are both countries which are utterly dedicated to that, and we understand the pressure that the rules-based order is under in this neck of the woods. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Balik biyahe na ang mga iconic na Love Bus sa ilang piling oras sa Cebu at Davao City. At ang best part niyan, libre ang sakay. Nasa 11 units na ng Love Bus ang bumabiyahe sa Cebu. Sa Davao City naman, 8 units ang aarangkada. Ikinatuwa ng mga pasahero ang alok nilang libreng sakay. Aabot sa 125 million pesos ang inilaang budget ng gobyerno para sa libreng sakay kada taon. The long wait is over para sa Barda shippers na naghihintay makita sina Barbie Fortes at David Licauco together on screen. Mangyayari yan sa GMA Prime series na Beauty Empire. Ang bagong interview sa Barda Together sa Chika ni Nelson Canlas. Reunited ang Barda Love Team sa isang event. Siyempre, kilig ang fans sa kanilang song number. Pero mas kikiligin daw ang fans ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Dahil ipapalabas na ang guesting ng pambansang Ginoo sa GMA at View Philippines collab series na Beauty Empire. Baka this week na po lumabas ang role ni David as Javier sa Beauty Empire. Very soon, opo, mapapanood yun na po ulit ang Barda. Sunod-sunod nga raw ang work at commitment ni Barbie, kaya no time muna for a vacay. Wala, kasi medyo madami pa ding work ko. May mga brand shoots pa din. Balik takbo na lang muna, ganyan. Yan na lang muna. Si David, kagagaling lang ng Siargao for some chill time. Pero one of the best feeling ang ma-reunite with Barbie. Happy dahil nakapag-acting na ako, and sabi ko kay Barbie, na-miss ko siya katrabaho, especially sa larangan ng acting dahil the past few months, what we have been doing was shoots, diba? So, not yung acting talaga. So, yeah, I was really happy. From acting, back to his first love naman si David. Dahil sa Sabado, muli siyang sasabak sa hardcourt. Kahit nga nagbakasyon recently, di pinabayaan ni David ang pagkondisyon sa sarili. I'll be playing basketball sa FIBA Light Quest, which I'm really looking forward to. Something na matagal ko ng pangarap. So now na, like I'm getting to play, especially playing with mga players na professional and international, diba? So, Kabado ka ba? Kabado ka ba? Medyo, syempre, diba? Kasi bukas may taping ako, and then Saturday, yung basketball naman, then later may training na naman ako ng basketball, and I have to study, so tuloy-tuloy eh. Pero kakayanin for the love of the game. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Happy weekend! Salamat sa iyo, Iya! Happy weekend, yeah. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Canco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.